Okay mga kamats, mga kaibigan, ito na po yung update doon sa yung sa allegedly paggamit ng grupo ni Quebuloy doon sa kanta ni Omar B na KNB. Shoutouts kay Omar B. I think Omar B did the right thing at kinasuhan niya itong si Quebuloy. Okay, so bakit si Quebuloy yung respondent dito? Kasi siguro ang logic nila dito kasi nga yung for the benefit of Quebuloy kasi yung concert na yon. So, although wala naman talagang direktang hand si Quebuloy sa paggawa nun since nasa kulungan siya, still, meron pa rin siyang liability doon in the sense na kinasya pa rin yung respondent dito. Now, paano po ba gumagana ang copyright infringement? Kasi po, may dalawang klase yan sa intellectual property. Isang copyright at saka trademark. Yung trademark, yung mga logo, yung mga anything tangible na pwede mong ibenta, halimbawa yung mga merch, ganyan. These are covered with trademark. Now, for things that are published katulad ng mga kanta, ng mga sulat, ng mga videos, meron siyang copyright protection. Okay? So, copyright protection is available for you if ikaw yung original owner ng isang kanta or ng isang likha or isang video katulad nito. While I'm doing this, meron ng copyright protection to kapag linabas ko to sa mundo kasi nga I believe merong certain convention na pinasatupad lahat na protection sa lahat ng lilikha or aakda ng anything coming from the mind. Okay? So, gets nyo? Pagkagawa mo pa lang may copyright protection na yan. Iba pa kung bibigyan mo yan ng i-register mo yan sa IPO. Of course, si Omar B, obviously sa kanya yung KNB na tugtog, di ba? Ngayon, kung papakinggan nyo kasi magkatunog sila yung flow at saka yung structure ng kanta at saka yung beat, okay? So, in my opinion, magkaparehas talaga. So, si Quebuloy ba yung magiging liable doon? Well, tingnan natin yung sagot ng kampo ni Quebuloy kasi sumagot dito si Quebuloy eh. Okay, the complaint filed is a criminal complaint for copyright infringement. Filed by Omar B, okay, with respect to the use of the KNB as a campaign and political jingle of Pastor Quebuloy. See? Okay, dito naman, from what I know, Quebuloy did not even, ito yung sagot ng kampo ni Quebuloy. From what I know, Quebuloy did not even have the details of the program. As you can see, he is in jail. Wala siyang TV doon at nasa loob. Wala siyang alam na detalye doon. Kung ano ang ipalalabas ng kanyang supporter, we will just wait for Sabina to arrive and answer thoroughly and excellently so that the truth will come out and Pastor Quebuloy is not guilty. Ayan. Sino sumagot dito? Si Torion. Si Torion. Welcome development ka. Of course, that is an excuse kasi pwede kasing ang ginawa nila, kumuha sila ng mga ng isang grupo tas yun yung magpo-perform. So yung kung sino man yung nag-commit nung mali ay hindi yung program per se. Yung baka yung ang ididepensa nila dito, wag kami sisihin nyo, sisihin mo yung kinuha namin kasi ang ano namin mag-perform kayo. Hindi naman namin alam yung ipo-perform namin, nang sinabihan lang namin sila na mag-perform sila in the spirit of Quebuloy. O di ayun, that's an excuse. Pero is that excuse itatanggapin ng korte? Hindi natin alam. Pero in my opinion, baka yun yung gamitin nila. Kasi ako, ito, para sa akin, kasi narinig ko na yung dalawang kanta eh. Palagay ko, meron talagang laban si Kuya Omar dito. Kasi nga, hindi mo kasi pwedeng sabihin na fair use yun eh. Kasi nga, hindi naman yung commentary literal na kinuha yung flow, ginamit yung flow at saka katunog ng beat. So doon pa lang alam mo na may pangongopyang nangyari. Okay, kasi nga may copyright infringement case sila di yun yung ina-allege nila, 'di ba? Obvious naman siguro 'yun. Pero ako, in my opinion, siguro sana mag-settle na lang sila kung ano man yung danyos kasi nga yung mga ganyan mahal yan mga lods. Magkano ba yan? Kasi meron akong kilala dyan na kinasuhan siya ng copyright infringement. Yung ganyan lang as in maganda yung gawa ng copyright infringement. Parang yung pre-trial pa lang nasa 300,000 na yung
acceptance fee nung abogado eh. Tapos wala pa yung mga papel doon and mga pleadings doon. Mahal yan mga lord, seryoso. Hindi yan biro na kaso. Kasi nga, of course, yung mga ganyan kasi ina-assume ko na may pera yung magkakaso. So, mahal yan, ganyan. Kaso mayaman din naman si Kibuloy. Sigurado, kayang-kaya, ano lang yan sa kanya. Kumbaga, ano lang, tisod lang yan, di ba? Baka negosyante naman din si Kuya Omar, di ba? You know, kung magtutuloy-tuloy to, mahaba-habang usapin yan. Kasi nga, after kasi, kunyari, na found na merong copyright infringement na nangyari talaga sa part ng sa fiscal level pa lang, aakyat pa yan. Another bayaran na naman yun, mga lods. Kaya, pinakamaganda talaga, gumawa na lang kayo ng original nyo. Wag na kayong kumopya. Kung hindi ko sinasabing kumopya talaga si Kibuloy, ang sinasabi ko lang, wag kayong kumopya sa ibang artist. Kasi yan yung consequence kapag nangyari yan. Like maraming Filipino dito na tinatagalize nila yung ang dami-daming case diyan. Halimbawa yung yung sa Still Hot ni Connor tsaka basta try yung i-Google yon or i-YouTube yon, yung Still Hot niya, may gumayang mga Pilipino noon. Yun, pwede yung kasuhan kasi nga kinuha nila yung beat tapos ginaya nila yung flow. Pwede yung copyright infringement, di ba? And mahal yon kung kakasuhan ka sa Amerika. Tapos meron din naman ano ba to? Meron din naman mga case na miski yung ganito, 'di ba? Alam nyo naman na sa commentary kumukuha kayo ng mga clips, okay? Kaso, yung kinuhaan mo ng clips, meron pa rin silang rights na kasuhan ka ng copyright. Kasi nga ginamit mo yung clips nila. Meron akong alam na ganung case. Hanggang ngayon, nasa korte pa rin. Hey! Kala nyo madali? Hindi Kunyari, react ka ng react dun sa isang tao. Tapos napika yung tao sa'yo, tapos gagawin niya, tangina, react ka ng react tapos maraming pera yung tao na yun, kakasuhan ka nun. Lahat ng kinopyright mo, and you have to justify kung talaga bang yung ginawa mo is fair use, di ba? And sa music, mas iba, kasi sa music, hindi ka pwede mag-play na lang basta-basta ng kahit anong song sa radyo. Kasi again, may mga rules dyan na kailangan mong sundin. Mahirap maging artist, mga lods. Mahirap din maging content creator. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, sobrang daming, in my opinion, kasi isang nakikita ko lagi dito sa internet na reaction video. Yung may tao lang sa Gedli, tapos wala siyang ginagawa, nandun lang siya sa Gedli, tapos nagpe-play yung video na yon. Yun, kung may buti nga wala pang rito yung middleman. Ano bang tawag dun sa mga yun? Kasi dati may nag-offer sa akin nun yung parang middleman sila sa social media. Yung parang yung social media manager mo. Yun, nakalimutan ko yung tawag. Sa kanya, M Network something. I'm sorry, pero mga social media manager sila. Essentially, kung may gumagamit ng iyong content, kahit na reaction video yon, sometimes they would ano ba gagawin nila? They would call you out. Papadalan ka ng email, papadalan ka ng demand letter, ganon. Alam ko nangyayari yon sa Amerika and merong mga ibang TikTok videos na kapag nag-react ka sa kanila tapos nandun na sila dun sa social media management na yon, habulin ka nila. It's that brutal sa internet kapag merong mga ganong klaseng mga nagpo-protect ng account ng video mo. And you know what? It's legal. I'm sorry. Legal yung ganon. Pero, ako wala naman akong pakialam mag-react mga tao. Depende kung meron something na libelous na sinabi, dun lang ako nagre-react. Pero pagka wala, hinahayaan ko na lang. Kasi, ako rin naman nagre-reaction video ako di ba? Ito, katulad dito, reaction video to, galing to sa ABS-CBN. Nakikita nyo yung logo, hindi pala nakikita yung logo ng ABS-CBN. Logo ng ABS-CBN. Technically, pwede rin ako habulin ng ABS-CBN, pero tingin ko hindi nila gagawin yun. Aksaya lang sa oras Gets nyo? So, ang point dito, mag-ingat kayo.
Miski nagre-react kayo, mas maganda talaga sobrang na-transform yung video. Katulad dito, hindi na to yung ano, hindi diniscuss natin to tapos nagbigay ako ng insights ko na very original doon sa nangyari. And hindi ako nagpatugtog ng kahit anong kanta. Yun lang naman yung sa akin for today, Gegem.